lang po ulit if narinig ako at nakikita ako, pati yung screen ko. Yes po, sir. Ayan, ayan. Okay, so again, good morning everyone. Allow me to record this discussion for our review purposes. Okay? For those na gustong panoorin ulit ang ating discussion about the advanced word processing skills. So in this lesson, we'll be discussing about the advanced capabilities of Microsoft Word. So I'll be teaching you yung mga basic to advanced options na meron tayo sa ating Microsoft Word. Okay? And paano nga ba siya ginagamit? For productivity. No? So, ginagamit natin siya for creating research papers, for printing, siguro mga books. No? So, para saan nga ba talaga siya? And then, what is Microsoft Word? So, Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. So, don't forget the company, yung company na Microsoft. Ang may-ari niyan is si William Henry Gates III. William Henry Gates III. Okay? Or si Bill Gates. It was first released on October 25, 1983. Okay? So, syempre, hindi po kamukha ng Microsoft Word ngayon ang Microsoft Word noong 1983. Mas, syempre, medyo pangit siyang tingnan, konti lang ang kaya mong gawin doon, and ayun nga, yung interface siguro niya is medyo mahirap siyang intindihin. So, we'll be discussing or showing you the Microsoft Word versions. Kumbaga sa ML, ayan, siguro mga nag-ML dyan, di ba nagkakaroon tayo ng iba't ibang version sa ML? Yung may mga Project Next, Project Next 1, Next 2, o kaya yung mga pag-release ng mga hero, nagkakaroon ng iba't ibang version, pati ng mga patch. Ayan. So, ganun din sa mga applications natin. Katulad ng Microsoft Word. So, ito yung mga versions ng Microsoft Word. Okay? So, i-take note po ninyo yung itsura ng logo, and yung kung anong year siya na-release or ginamit, So, yung year, example, we have the Word 2000, 2000 to 2022. Ginamit yung Word na yan noong 1999 hanggang 2003. Example, yung pang Word 2010, ginamit yan noong 2010 hanggang 2013. So, again, tingnan nyo lang po yung mga logo, yung mga natin, mga dates na nandyan. Ang mahalaga kasi yung ngayon, yung gagamitin natin ngayon. So, we have the Microsoft Word parts. So, ito yung, ano nga ba yung mga makikita natin sa Microsoft application? So, allow me to open the Microsoft Word application. Ang meron po ako dito is yung Office 365 version niya, or yung 2019 na application. Confirm ko lang, dinig po ako ulit. Yan, baka pala nakat na naman. Dinig ako ulit, guys. Yes po. Okay? So, dito, meron po tayong, ito yung pinaka-backstage, ng ating Microsoft Word. Ito yung parang dashboard niya. So, dito, meron kang option kung gagamit ka ng mga template. Kung gagawa ka ng resume, meron dito, iba-iba. I-click mo lang yung more themes. Ayan. Meron tayong mga libreng template dyan. Business, cards, flyers, letters, education, mga resume, holiday, So, pwede kayong pumili dyan. Okay? So, again, choice nyong pumili. Pero tayo, we will be doing a blank document. So, click ko lang yung blank document natin. First is i-save muna natin yung file natin. Kapag po create kayo ng mga documents, huwag kalimutan i-Control S. Control S means save, I-save mo yung changes na ginawa mo sa isang file. So, i-save ko muna to, yung file na to, sa ating folder. So, save ko muna siya. Sir, excuse me po. Ay,
Yes? Walang sound? Hindi po na-next yung slide niyo po. Ay! Hindi, yung application, nakikita ba? Ay, hindi po. Sabi ko na eh. Sorry, sorry. Lutang ata. Lutang ata yung ano ko, yung laptop ko. Wait lang. Buti na lang. Sinasabi nyo sa akin, guys. Ulitin ko, ne. Thank you, thank you. Mariel, ikaw yun, no? Thank you, Mariel. Buti na lang may guide ako. Thank you, Mariel. Ayan. Ulitin ko na lang, ayan. So, dito tayo una, no? Open ko muna yung ating application. Ayan. So, ito yung Word application natin, guys. No? Ang meron po ko is yung ating Microsoft Office 365. No? So, ito yung interface ng dashboard na meron tayo. Ayan. Kita po ba? Ayan. Kita po, guys. Ayan. Yung buong screen. Opo, kita na po. Ayan. And then, may mga built-in templates tayo dito. No? So, for example, gusto mong gumawa ng resume. Ayan, meron dito, guys. Ayan, no? Libre. No? Libreng mga template yan. And meron tayong education, letters, flyers, cards, business, holiday. Ayan yung mga example natin. Kung gusto mong gamitin, kunyari ito, parang canvas siya, no? Tapos, i-click mo lang yung create. No? May, magagamit muna nun yung template na to. So, hindi ko gagamitin yan dahil mag-i-start tayo sa scratch. So, blank document tayo. Ayan. Okay. So, dito, as you can see, no, meron tayong interface na kung saan tayo mag-workout ng ating document. Save ko muna siya, no, dapat, para kapag may changes ako na binabago, is nasisave siya sa mismong device ko. So, save ko muna siya, click ko yung save button, or Control S sa keyboard. Tapos, more options ko muna. Save ko sa folder ko para at least kahit na mag-close bigla yung laptop ko, kung na-control S ko siya, is makikita ko pa rin, no? Ma-open ko pa rin siya. So, dito, example na lang, we have September, ano ba ngayon? September 22. Yan. Huwag kalimutan po, no, na ang mga files na meron tayo sa Word is nasa-save sila as example, no, yung name kanina, 'di ba, Sep22, mayroong .docs sila, no? Ito yung file extension ng mga Word document. So, kahit na i-save mo siya ng Sep22 lang, merong .docs yan sa dulo. Okay? Nagets po ba natin? Nagets po ba? Yes po. Okay, next is yung sa slide naman natin, no? So, first we have, ayan, yung mismo ano natin, guys, no? Word start screen, kung saan may template. And then, we have the quick access toolbar. So, ito yung kung saan tayo nakakapag-click ng mga icons ng mabilisan, no? Yung mga ginagamit kadalasan ng mga commands, gaya ng save, undo, redo, no? Yung save, of course, yung kanina tinuro ko, no? Save mo yung file. Undo naman, yung ginawa mong action kanina is aalisin mo siya, no? And then redo, yung ginawa mong action kanina is gagawin mo siya ulit. Medyo nakakalito sila, no, yung undo, redo. Pero papakita ko yung difference nila dito. So, kunyari magta-type ako ngayon, no? Meron akong happy birthday. O, kaso ayoko yung birthday. Burahin ko siya. No, gusto ko holiday. Yung undo, tignan natin yung undo, no? Ito yung undo, 'di ba? I-ano ko siya, no, burahin. Ay click ko siya, undo. Ayun. No, so yung undo, binubura niya yung mga ginawa kong changes. Kapag naman redo, yung mga ginawa kong changes kanina, binabalik niya. Saan bumabalik na? Ay, hindi, joke lang. Ayan. So, ayun, no? Ginagawa niya yung mga gusto kong bumalik. No? Dito, inaalis niya yung mga ginawa ko. Ayun, no? Kaya nga undo. No? Ito, redo. Ayun. Okay? And then,
Next is we have the title bar. So, kung saan nakalagay ang title ng ating document. Example, ito, ang pangalan niya is sep22.docs. Automatic yan. May docs sa dulo. No? And we have the ribbon. No? Yung ribbon, kung saan natin nakikita yung mga groups ng mga commands. So, meron tayong commands dyan, no? Yung mga bold, italic, underline, yung center, ayan, may mga commands po dyan, no, na pwede nating gamitin. And ito yung buong ribbon, no, yung kung saan nakalagay ang ating mga groups. Nag-iiba po yan, depende sa kung ano yung tab natin. So, kung i-click ko yung tab ng design, mag-iiba yung laman ng ribbon, no? So, again, depende po sa tab yan, no? Kung ano ang magiging itsura ng ating ribbon. Next is we have the tabs. Ito yung mga tabs natin, no? Yung home, insert, design, page layout, references, mailings, review, and the view. Yan yung mga tabs natin. Medyo bagalan ko lang baka kasi baka na ano kayo, no, na bibilisan kayo. So bagalan ko lang ng konti. Okay, next na tayo. Yung groups natin na mention ko kanina, ito yung example. Dito sa home tab, meron tayong font group, meron tayong paragraph group, meron tayong styles, editing group, voice, sensitivity, editor, at saka reuse group. No, reuse files group. So, yung groupings ng mga commands. Okay. Next na tayo, guys. So, na-mention ko kanina na meron tayong commands, no, sa loob ng mga groups natin. So, for example, dito, no, sa ating font group, meron tayong mga commands na pwedeng gamitin. Gaya ng bold, italic, yung font size, increase, decrease font size, yung ating, yung highlight color, no, yung ating formattings, yung color ng text mismo, no. So, pwede nyo silang palitan gamit ang mga commands na to. So, yung commands, under siya ng group, no? Yung mga groups, gaya ng font. And yung mga groups naman, under sila ng isang tab. Okay? Okay, next po tayo. No, so we have the command arrow. So kasi dito guys sa mga group natin, may mga kulang pang mga commands diyan. Yan lang ang mga most commonly used commands. No, ibig sabihin, yan ang mga palaging nagagamit. Pero may mga iba pang option diyan. I-click ninyo yung parang arrow dito sa ilalim nila, no? Yung paragraph settings or yung style settings, ayan. Meron tayong mga advanced na mga commands dyan. Ayun, no? May lalabas na window. Ayun. And then, may other settings pa tayo makikita dyan. Okay? Yung arrow na maliit dito. Dinig po ba? Loud and clear? Pati yung screen ko, kita? Yes po. Okay. So, next, we have the ruler. Sir, para saan po yung ruler? Di ba meron tayong mga margins sa mga document natin? Di ba pwede kayong maglagay ng mga borders, ganyan. So, dito din, no? Tinitignan mo kung ano yung alignment ng mga text. What if meron tayong mga maraming text dito? No? Like, for example, magta-type ako ngayon. Ayan. Mag-type lang ako, ha?
face to face magta-type kayo Magta-type kayo tapos naka-blindfold kayo. Ayan. So ayan, for example po dito, no? Meron tayong example na sentence. Sentence kunyari yan. Ayan, and then malalaman mo kung naka-align sila sa bawat sentences. So dito, no, naka-left indentation kasi siya or alignment, na alignment pala, no, kaya nakausog dito yung mga words. Pero kung highlight ko yan, tapos i-click ko yung justify, pati yung isang gilid niya, pantay sila. Yun ang use ng justify. No, ginagamit yan sa mga documents, sa mga research paper. No, yung justify na paragraph alignment. Okay? Huwag kalimutan na ginagamit po itong justify sa mga letters, sa mga, ayun nga, research paper, sa mga libro, ginagamit din to. Alam ko yung libro ko dito, ganun siya eh. Wait lang. Ay, libro ko. Wala yung libro ko. Basta, yung mga libro, ganun. Yung libro ko. Ayun, ito So, yung mga libro kasi, ayun, naka-justify sila. Tignan nyo sa isang gilid, no? Pantay yung border nila or yung margin sa dalawang sides. Okay? Kasi naka-justify sila. And next is we have the ruler. Pwedeng alisin yung ruler, guys, no? Punta lang kayo sa view, tapos meron tayong show group dito. I-uncheck nyo lang. Mawala yung ruler. Okay? Meron din tayong grid line. Ayun. May grid line tayo dyan. No? Meron din tayong navigation pane. Pero pwede mong alisin yung mga yan. Uncheck mo lang. So, ruler, pakita natin. And then, next is we have the scroll bar. So, kapag sobrang dami na ng content ng document mo, no, pwede mong scroll yan. Ayan. Scroll bar ang tawag dyan. Okay? Scroll bar. Ayan. Konti-konti lang tayo. Para di kayo ma-overload ang ating utak. Okay, next is we have the zoom control. So, parang kapag ka lang, no? Kapag sumasayaw ka ng zoom. Hindi, joke lang. Yung tama, zino-zoom mo siya, nilalapit mo yung document, no? So, ang itsura ng document kasi, guys, kapag na-print siya ganyan, 100% ang zoom niya. So, ibig sabihin, kung paano siya na-print, ganyan yung itsura niya. No? Kapag zinom mo, hindi po lalaki yung laman ng document, no, kapag pinrint mo siya. Kasi tinignan mo lang kung gaano, no, or yung mga words, sino-check mo lang kung tama yung spelling, ganyan. Kaya mo zino-zoom in or zino-zoom out. Okay? Ayan, no? Para makita mo yung buong content ng document. So again, ang normal na zoom natin is 100%. Ibig sabihin, kung anong itsura niya ngayon dito, ayan, ganyan ang lalabas sa printer pag pinrint mo siya. Okay, next is we have the document views. So, ito yung mga parang reading options natin, no, in a document. So, ngayon, naka-print layout tayo. So, kung paano siya pinrint, di ba? Pero meron tayong mga reading view, reading mode. Ayan, no? Para nagbabasa ka ng libro. Kaso, 1 page lang yan eh. Kaya ganyan siya. Pero kung 2 page yan, guys, mas makikita nyo, parang libro siya. Meron siyang 2 pages. Tapos, ganyan siya. No? Okay, click ko naman yung web, parang web layout niya. Kapag naging website yan, guys, ganyan ang itsura niya. Na? Pero again, ang ginagamit natin is yung ating palaging print layout. Question po so far? Wala po tayong questions? 1P?
Wala po. Ayan, ayan. Okay. Next na tayo guys, no? It is the word count. Ayan, di ba? Minsan sa mga essay, ganyan eh. Create kayo ng essay na may 500 words. Di ba? Yung mga ganun, sikat yung mga ganun eh. So, nakakount mo yung words dito. No? So, based dito sa atin, counter, 45 words na ang meron dito sa aking document. Meron na tayong 45 words. Ito. Tapos, kung ilang page nakalagay din dito. So, page 1 of 1, 45 words. Ayan. Okay? And then, we have the, pwede mo i-click yun, no? Ito. I-click mo lang to. Lalabas yung mga statistics ng ating document. Kung ilan yung mga words, mga pages, mga characters na walang spaces and with spaces, the paragraphs, the lines that we have. Okay, next is we have the page numbers. So, nakalagay naman dito guys sa ilalim, no, yung page number natin. No, ayan, no, page 1 of 1. It means, saan ka ba nakaklik ngayon? Sa page 1. Pero, once na meron tayong page 2 and page 3, ayan. Okay? So, dito, for example, kapag kinlik ko dito, nasa page 3 ako ng isang file or document na merong 3 pages. Okay? So, kung magkiklik ako sa page 2 natin, lalabas na nasa page 2 ako ng isang document na may 3 pages. Kaya nga, page 2 of 3. And we have also the navigation, di ba kanina? Ayan, so we have the pages here. Ayan, click mo lang yung pages and makikita mo kung nasaan ka. Pwede i-click mo din yung page dito. Ayan, no? So, yung page 3, click ko. Page 1, page 2. Okay, next is we have the backstage view. Ayan yung kanina yung sinasabi kong backstage, no? Kung saan tayo nakakita ng mga other settings. So, we have the new templates, no? Yung mga ano natin. And then the new, ayan, you can create a new file. Tapos yung open, no? We can open files, no? Na meron tayo sa ating mismong laptop or desktop. And info ng file natin. We can also put a password sa ating file. Tuturo ko later na wala lang siya sa ating mismong topic, no, sa ating slides. And what if mayroon kang existing na file tapos isa-save mo siya ulit kaso ibang pangalan. September 23 kunyari, save as mo nun siya. Para mayroon kang dalawang file na parehas ang laman pero magkaiba sila ng pangalan. Kumbaga backup mo yung isa, yung original. And we have the print. So, anong itsura niya kapag na-print siya? Ayan. No? So, meron tayong preview ng pagkaka-print niya. And we have different options kung anong itsura niya kapag na-print. Ayan, no? No? So, meron tayong one-sided, collated, portrait orientation, the letter, yung size ng paper, the normal margins, no? And isang page ba per sheet? May options tayo dyan. And ilang kopya ba ang gusto mo? No, we have, kunyari, 10 kopya. I-click mo lang yung up button dito or down button kung konti. Ayan. And we have the share button. Kung lang, no, gusto mong i-share yan sa mga tao, no, na meron kang OneDrive account nila or Microsoft account. Pwede mong i-share yung file na to. Export, pwede mo siyang i-save as PDF, no? Yung mga parang piniprint agad. Transform to a web page.
no? So, kung pwede siyang gawing web page, nakalagay siya dito. Kaso, again, medyo advanced na to guys, no? Hindi naman natin ginagamit yan. Iba kasi yung programming languages talaga. Compare sa mismong application ng Microsoft Word. So, dito, next tayo, the account. So, nakalagin ko na account is ito guys. And then, meron tayo dito kung ano yung information tungkol sa account na meron ako. No? And, pwede ko siyang palitan ng mga design sa taas. Tignan nyo, no, nag-iiba. So, design yan, no? Design. And then, yung office theme, meron tayong colorful, meron tayong black, white, tsaka yung dark gray. So, dark gray yung sa akin. Kaya, dark gray yung design ng aking Microsoft Office. Question so far? Hello? Question so far? None po. None. Ayan, ayan. Sir, gusto kong maglagay ng password para Stig. Example, gusto maglagay ng password para yung crush mo lang ang makaalam, no? Send mo yung password sa crush mo. Tapos, kahit na may kopya si Mariel, may kopya yung mga classmate mo, hindi nila ma-open kasi may password siya. So, click mo yung, ano natin, no? Yung info. Meron tayong protect document and meron tayong encrypt with password. So, you can add password dito. Kahit gaano pa kahaba, no? Pero, syempre, mas okay yung konti lang. So, lagay ka ng password, tapos, again, ma-open mo lang siya kapag may password ka na alam, no? Doon sa mismong document na yon. So, hindi siya basta-basta ma-open ng iba. Diba? So, kung love letter man yan, hindi siya agad ma-open kung wala kang password. Okay, ayan. Next naman tayo, guys. So, wait lang. Sige, ano muna tayo. Pahinga muna ng konti. Mga ilang seconds. Okay, so next naman tayo, no? We have here, gawa na tayo ng mga ng mga documents, okay? So sa home tab natin, meron tayong given ng mga words dito. So all we have to do is to modify those, no? Yung formattings nila. Huwag niyo pong kakalimutan kung gusto ninyong mag-iba ang itsura, no, ng mga words or yung mga laman ng file ninyo, kailangan highlight nyo muna, no, yung content na gusto nyo mag-iba ang itsura. So, kung Control A, Control All, masiselect po lahat yung content ng buong document ninyo. Okay? Control A. And then, highlight mo lang sa mouse kung mayroon ka lang piling words na gustong i-modify or i-format. So, highlight ko lang yung SEP22.docs natin. And then, ibahin ko yung itsura niya. Gawin ko siyang ganyan. For example, gusto kong mag-iba yung itsura niya. Gawin ko siyang Algerian. Ayan. So, siya lang ang nag-iba. No? Nag-iba na siya, no? Hindi, joke lang. Ayan, nag-iba yung itsura niya. And, pwede kong ibahin yung size niyan dito. Sa font size, pwedeng malaki, pwedeng maliit. So, lakihan natin. And, meron tayong default sizing dito. No, meron tayong default. It means built-in sizes sila. Yan yung mga automatic na sizes. Kadalasan na ginagamit na sizes. Ayan. And then next, we have the cases. Meron tayong sentence case. Alam niyo siguro to, no, guys. So, for example, highlight ko to, yung happy holiday. And then, kinlik ko yung sentence case. Sentence case nun siya. Kapag lowercase, small letters lahat. Pag naman uppercase, big letter lahat siya. Tapos, capitalize each word. Capital po, kada letter. Okay? Ay, kada words, capital letter, yung unahan. And, toggle case, small letter ang unahan at big letter lahat ang kasunod.
Nakakasunod po ba? Hello? Nakakasunod po. Ayan. No? And again, naka-record to guys, no, for your reference if you want to rewatch again. Okay, next is we have what if, sir, gusto kong ibalik sa dati yung feelings niya. Hindi, joke lang. Yung format, no? Ibalik mo to sa dati. Ayaw mo na yung ganyan, yung Jejemon yung design. Pwede mo i-click to. Yung clear all formatting. Babalik siya sa dati. Yung pinaka-default yan, no? Yung pinaka-default na size, na font style, yan yung default natin. And then, mag-type ako dito ng ano, no? So, itong Daniel na to, ibahin ko yung itsura niya. Gawin ko siyang Times New Roman. Size niya, ganyan. Ibahin ko yung kulay ng font. Ayan. Sir, gusto ko po yung holiday kamukha ng Daniel. Yung kulay, yung lahat, pati yung design niya. Ang pwede nyong gawin dyan, guys, gumamit kayo ng Format Painter. No? So, highlight nyo yung gusto nyong kopyahin yung design. I-click mo itong parang, ano siya, parang paintbrush. No? Format Painter ang tawag sa kanya. At i-highlight mo yung gusto mong maging kamukha ng Daniel. So, ito yung gusto ko, di ba, yung holiday. Highlight ko siya. Ayun. So, kinopya niya yung design niya. No? Kinopya niya yung formattings. Para hindi ka na mag-isip or manually, ibahin yung font size, font color, no? Yung font style. Okay, next naman tayo. So, para saan yung bold? No, baka ibang bold yung mga alam ng iba dyan. No, yung bold, yung pakakapalin mo yung text. Okay? Yung pagkakasulat niya. So, highlight mo again. And then, i-click mo yung bold. Control B sa keyboard. Kakapal yung pagkakasulat niya. Zoom ko lang, no? Ayan, zoom ko. Para makita nyo. Ayan. So, yan yung bold. Sir, paano naman po yung italic? Highlight mo yung word na gusto mo and italic. Control I. Nakatagilid. Nakatagilid siya. Okay, next we have the underline. Lagay tayo ng line sa ilalim ng text. Ayun, no? May underline na siya. Next, we have the strike through. So, ito, highlight natin ulit and i-click natin tong strike through. Wala siyang, wala siyang shortcut key. I-click mo lang yung mismong command sa taas, sa font group. Next naman, we have the exponent, no, or yung subscript. Sa math ginagamit to, no? So for example, dito meron tayong 10 raised to the fifth power. Ayan. So highlight mo yung number na gagawin mo exponent and then i-click mo to. Sir, what if subscript naman? So example, J subscript 1. So, highlight mo yung gagawin mo subscript and then, click mo yung subscript na ano natin, no, command. Ayun. So, ito, superscript. Ito, subscript. Tapos, yung ating mga paragraph, highlight pala. Ito, highlight. Para saan yung highlight? Kapag, di ba kapag sa mga libro or lecture nyo, nag-highlight kayo ng mga words pag nagre-review. So, ito yung gamit niya. So, highlight ko kunyari ito. I-click mo lang yun muna. No? I-click mo to muna. And then, highlight mo lang yung mga words na gusto mong i-highlight. Ayan. Naka-highlight na siya. Zoom out ko lang, no? Ayun. And next, we have the font color. So, yan yung ibahin mo yung kulay, no? Yung text. Highlight mo lang yung text. And then,
pili ka ng kulay dito. Kunyari, gusto ko kulay violet. Ayan. So, kulay violet na yung kulay. No? Kulay violet. Violet na siya. Okay. Sa mga listahan naman tayo, listahan tayong next. No? Kunyari, ito yung mga naging, girlfriend ni no? Yung mga mahilig sa anime. Si Hinata, kunyari. Si Sakura. Si, ano pa ba? Si Nami, Robin, si Chopper, pati si Chopper sinama. Ayan. So, kunyari, alistahan niya ng mga sangkap, no? Bibili kayo. Gusto nyo nakaprint sila. So, highlight nyo muna, and then, i-click nyo yung sa paragraph group natin, meron tayong bullet dito. Ayan. Sir, gusto ko yung may design. Pwedeng pili kayo dito. May check dyan, may arrow, merong ek dyan. Ayan, no? Marami. So, you can use those para maglista kayo ng mga items. Sir, gusto ko naka-number sila. Kunyari, gumagawa tayo ng step 1, step 2. So, steps in creating siomai. Siopaw pala. So, di ba, kill cat. Ayan. Tapos, grind cat. Tapos, put cat meat in the in the pabalat. Kunyari lang yan, ha. Mga steps yan, di ba? Siyempre, dapat sunod-sunod yan. So, highlight mo muna yung mga steps, and then, meron tayong numbering dito. Ayun. So, click mo lang, magkaka-number sila. Sir, gusto ko yung mga parang Roman numerals. Meron din dyan. Ayan, o. Mga letters, mga numbers, Roman numerals. Ayan. Questions? 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 Wala po. Okay. So, next is, ito yung mga advanced features na natin. Para example, gusto kong hanapin yung word na siopaw. Nasa page 1 ako kunyari. Tapos page 100 siya, yung word na siopaw. Pwede kang mag-control F, it means find, and i-search mo lang yung, yung word na siopaw. And enter. Ayun. Papakita niya kung nasaan yung word na yon. Sir, what if gusto kong palitan yung word na siopaw ng siomai? No? So, nandito tayo ngayon sa page 1 ulit. And then, meron tayong replace na button. Under ng editing group yun, na. Hanapin ko yung word na siopaw, find what, at papalitan ko siya ng siomai. Ayan, ng siomai. May choice ka kung hahanapin mo lang siya or re-replace mo lahat ng mga word na siopaw into siomai. So, dito, replace ko lang lahat, no, ng mga siopaw na word. So, click ko yung replace all. Ibig sabihin, meron tayong word na isang siopaw lang. Kaya sabi niya, we made one replacement. It means, mayroon lang siyang nahanap na isang siopaw na word at pinalitan niya yon ng siomai. So, para ma-sure natin, no, balik ko ulit, hanapin natin yung word na siopaw. Wala nang lumabas kasi napalitan na siya ng siomai. Ayun. Nakita po ba natin? Mga bata, hello. Nakita po natin? Yes po. Hello? Nakita po. Ayan. So, next tayo, guys, is, meron feature ang, na Microsoft Word or mga other application ng Word. Meron siyang dictate. Yan. So, para saan yan? So, kunyari, ang ginagawa niya is, nagtatype siya. Based sa kung ano yung sinasabi mo. Pero, syempre, English lang ang naiintindihan niya. Kaya, ayun, English ang mga nilalagay niya. Ayun, no? So, close ko muna siya. Tapos, gamitin ko ulit yung dictate natin, no? So, I am Joshua Tionco. Ay, di ba mali pagkakaintindi niya?
I live in Konoha Gakure. O, di ba mali pagkakantindi nyo ulit? Konoha Gakure. I am an alien. Ayan. Pwede na yun. So, yun yung ginagawa niya, no? Ang ginagawa niya is, tinatype niya kung ano man ang sinasabi mo. Dictate ang tawag doon. Sir, paano naman yung nagsasalita yung computer mag-isa? Based sa kung ano ang nakasulat. Highlight mo lang yung mga words. I-click mo yung sa ating view. Ay, hindi. It's not view, immersive. Nasa Huma tayo eh. Hanapin ko lang, no? Kasi, iba yung kung saan siya mahanap sa mga ibang applications. Ito, read aloud, speech. Under ng review tab, meron tayong speech group, read aloud. I am Joshua the uncle. I live in Kolnaha Kakorikol. Not a who I am, an alien. I am ready. Ayan, so narinig niyo po ba yung pagsasalita ng computer ko? Hello? Narinig Medyo po. mahina lang siguro. Ayan na. So, binabasa niya kada words. No? And ayan, pwede yon. Okay, meron kayong, kunyari, meron kayong librong PDF, ganyan, kinonvert nyo into Word. Gusto nyo marinig, no, yung buong libro. Pwede ikwento ng Microsoft Word para sa'yo. Ayan, example yon. And we have next, yung mga importanteng mga features gusto ko makita nyo eh. Ito yung editor. Ginagamit ito para ma-check yung grammar, no, spelling, the refinements, the editor score, similarity, plagiarism checker, the insights, and the feedback to Microsoft. So, ito yung sine-check natin dyan. The formality, the conciseness, the clarity, etc. Nakalagay dyan, no? Yung parang pinaka-formats natin na gusto nating malaman. Instead na gumamit ka pa ng Grammarly, you can use the Microsoft Word. And, hindi ko lang pala sure kasi I think wala kayong libreng ganito, no? Dahil Google Slide, Google Sheets, Google Docs ang ginagamit ninyo or pwedeng gamitin sa mga projects. Send ako ng tutorial sa inyo, no? Paano gamitin ang mga, natin, no? Yung mga libreng office suite binigay ng Olfo sa atin. And, ano pa ba? For now, insert. Paano mag-insert po ng picture, sir? So, go to insert tab and then click ito, illustrations or shapes. Shapes muna. So, insert tayo ng rectangle. Ayan. No? Kapag nag-insert kayo ng mga shapes, guys, mayroon ma-add na bagong tab. Yung shape format or image picture format. Ayan. So, insert tayo ng picture. Dito, kung saan naka-click, doon may insert ang picture. So, insert, picture, stock image na lang. No? Stock image tayo. Ayan. Kuha tayo dito. Blueberry. Ayan. Okay? Ayan. Ang HD niya, no? Ayan. So, pwede nating ibahin yung design yan. Gawin natin corrections. Hanap tayo dito ng corrections. No? Kayo bahala. May settings naman yan. Sir, gusto ko po yung kulay blue na rectangle po is nasa likod siya ng picture. I-click mo lang yung gusto mong ilagay sa likod or sa harapan, shape format, and send to back or send backward. No? Send behind the text. Ayun. Kasi considered pala ito as text, yung picture. So, send behind the text. Sir, what if gusto ko po nasa harap yung rectangle? I-click mo ulit yung rectangle or yung mismong picture na to. Tapos, ang gawin mo nun is i-ano mo siya behind the text. No? Behind the text mo muna siya. Tapos, yung ating rectangle, ilagay mo siya sa harapan. Ayun. Nasa harap na siya, no? Yung ating shape. Ayan. So,
Ang dami, no? Next is ano pa ba? Yung layout natin, anong size? Yung margin muna sa gilid, no? Pwede mong lagyan. Orientation, nakahiga ba yung iyong papel? Pahiga, ayan. No? Or nakapatayo. Ayan. Pag na-print yan, ganyan yung tsura niya. Size ng papel, meron tayong letter, legal, iba-iba. Pili lang kayo dyan. And, sir, gusto ko po may bulaklak sa likod. I mean, mayroon pong mga design. Yung border niya, yung gilid. No? So, sa layout tayo, sa layout ba? Wait lang, sa layout, wait lang yung design, ayun, design. Tapos, doon po tayo sa mga, example, yung page color natin, pwede mong ibahin yung kulay ng page. Ayan. Pili ka lang dito. No? Tapos, meron tayong watermark. Yan yung parang words na nakalagay sa likod ng mga, ano natin, ng mga text natin. No? Confidential, kunyari, ayun, no? Ayan, do not copy. Watermark ang tawag dyan. Okay, so, question? Wala? Hello? Wala. Ayan. So, add tayo ng page number, no, automatic. So, meron tayong mga page number dito. So, insert tab, tapos may page number tayo dito. Yun, no, sa ating header and footer group. And then, saan mo gustong ilagay? No, sa top ba ng page? Sa bottom ng page? Page margin? Anong gusto mo? Saan siya nakalagay? Meron pong option dyan. No, so, lagyan natin siya ng page sa ilalim. Nasa gitna. No? And meron ng page number yan. Ayun, no? Page 1, page 2, automatic yan. Page 3, page 4. Yung gustong gumawa ng mga libro dyan, no? Para makita nyo kung paano. Naglalagay ng mga page numbers. Okay, wait lang, check ko kung may mga importante pa kayong dapat malaman. So, ayun. May question po ba tayo about Microsoft Word? Okay, so allow me to end this recording. Yung recording muna end natin, no? Allow me to end this recording.